Taas ang kamay. Sino naka-attend? Ayan. Sinong na-bless? O, di ba? Parang humina na, tsaka bumaba na yung kamay. Sino totoong na-bless? Nung anniversary. Sino may natanggap na talaga namang alam mo, grabe si Lord ng anniversary? Sino mag-share? Sige na po, binibigyan ko kayo ng golden opportunity para mag-magnify ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Kasi bibihira ito na on the spot ako ng testimony. But I just wanna bless the Lord. Kasi kung ako lang magsasalita, mauubos yung oras natin. But I want it from you na naka-experience. Maaring first time mag-join ng anniversary. Kakaiba pala ang kilos ng Panginoon sa anniversary. Pero alam niyo, kakaiba talaga si Lord this anniversary. Grabe. Amen. So, sino po, wag po kayo mahihiya, tumakbo po kayo. Wala akong pinipilit. Ayan. Sige po, sister, wag ka pong mahihiya. Dito na. Hindi kakanta. Ayan. Sige po. Good morning po sa lahat. Nung Friday, grabe ang pagkahilo ko, vertigo. Morning pa lang sana mag-attend na ako ng decorations. Tapos hindi ko kaya. Mga 2:00 ng hapon, sabi ko, Lord, may part pa naman akong kakanta. Gusto kong pumunta, Lord, tulungan mo ako. So yun, nawala yung pagkahilo ko hanggang sa nakarating ako doon sa anniversary. Nakakanta ng maayos with God's talaga yun, na nandyan siya. Hanggang sa natapos yung anniversary, kinabukasan, tuloy na naman yung pagkahilo ko, pero salamat sa Panginoon, andyan siya, gumagabay sa akin. Feel ko talaga na pag maano lang yung puso mo sa Kanya, sasamahan ka talaga kahit may nararamdaman ka. Nakatrabaho pa rin ako dahil alam ko andyan siya, gumagabay palagi sa buhay. Amen. Thank you. Amen. So, ano nang nararamdaman nyo ngayon? May nararamdaman pa rin kayo? Konti na lang. We speak Jesus in Jesus' name. We just declare the healing power of God to flow upon her body. Vertigo, wala kang karapatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Pero nakadalo. Hindi naging dahilan yung vertigo para hindi siya dumalo, and the Lord has filled her with grace. Nakakanta naman. Di ba? Maayos naman ang kanta ng mga kababaihan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda ng message ng kanta nila, anything that cost me nothing. You will not offer to God anything that cost you nothing. Ibig sabihin, when you offer to God something na masakit, mabigat, pero ito'y buong-buo mong binibigay sa Panginoon. Amen. Sino pa po magta-testify? Sino ba po? Alin na po kayo? Mga mahiyain, hali kayo dito. Pagka mahiyain, may anointing pag nasa harapan. Praise God. I just wanna magnify the name of the Lord sa gawain natin. So, we wanna, alam niyo po ba maraming na-bless sa testimony ninyo? Praise the Lord. Ay, po, nahihiya. Ay, hindi po talaga ako sanay magsalita sa maraming tao. Nakikinig ang online. Tapos, sabi ko po, bago ako magsalita, sabi ko, Holy Spirit, i-guide mo yung mga sasabihin ko. Pero, nasabi ko yung dapat sabihin ko. Sabi ko, kailangan ako magsalita kasi kailangan kong papurihan ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko. Thank you, Lord. Yun lang po. I'm so blessed. Amen. Thank you. Amen. Praise the Lord. Ako nabibless mismo sa testimony. Pati yung ating guest speaker, si Pastor Amandi, kausap ko siya. Sabi ko, hospital visitation namin yan. So, alam niyo naman ako, kinikuwento ko habang may nangyayari sa harapan. And blessed na blessed po yung ating guest speaker. Amen. Sino pa po? Praise the Lord. Sino pa na bless? So, sino yung mga matagal nang nag-a-attend, tapos kakaiba itong anniversary? Si Brother Tongtong daw. May narinig ako dito eh. On the spot? Sino po? Ay, si Brother Leo. Praise the Lord. Ayan.
Yung testimony ko lang siguro dun sa last na one is yung may online. Naka-online ba? Yung pag binigyan ka ni Lord ng vision daw, magtiwala ka lang. Yun nga yung, di ba, yung about sa kwento ni Nehemias, na kung ano man yung mga problema, magtiwala ka lang sa Kanya. He will provide everything. Kung may mga gawa ng kaaway, naisabi rin dun na may armor of God. So, yun nga, yung nakasulat lahat yun. Kung ano man yung nakakagulo sa isip mo, nandun lahat sa Biblia. Which is, yun, yung sa akin na, nagpan sa akin yung, binigyan ako ni Lord ng vision na, kung ano yung purpose mo, sabi niya, magtiwala ka lang sa akin at provide ko sa iyo lahat. Amen. And ito ba'y may kinalaman sa iyong villa maskulino? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, malakas. Palakpakan natin si Kuya Leo kasi binless siya ni Lord. May sarili na siyang negosyo. Ayan, binless siya ni Lord ng isang building. Para siyang si Nehemiah, he built. Iba naman yung binilt ni Nehemiah, pero siya, God has given him a vision and up and running. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Opening na kailan? Ayun. So, ipagpe-pray natin yung opening ng business ni Kuya Leo and looking forward na mapasyalan namin yon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat po. So, saktong-sakto yun eh. Si Nehemiah, tingin ko, he's an engineer or hindi cupbearer, pero binigyan siya ni Lord ng vision to build the wall of Jerusalem. And true enough, napakaganda ng message. Kung napakinggan nyo maigi yung message, napakaganda. Mabilis lang, naubos lang yung oras natin sa ministry dahil lahat gustong maipag-pray at ma-bless, which is very good. Amen. Sister Jackie, tumatayo kanina. Halika na dito. Ayan. Woo! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. I-share ko lang yung sa daughter ko kasi nung time na yon, ang sama ng pakiramdam niya, may lagnat. Nanghingi pa ako ng Panadol kay Sister Nel, no? Tapos sabi ko, ang taas ng lagnat niya, sabi kong ganun. Tapos ang sakit ng ulo niya. Tapos habang that time, sinabi ni Pastora, sino yung may masakit ang ulo, sabi niyo po. Sabi ko po yung anak ko. Tapos sabi ko, okay, Hannah, go to in front. And si Pastor, Job, sabi niya, kunento niya, bakit ka nandito? Why you're here? Sabi niya ganon. Tapos, I have headache, sabi niya ganon. Tapos, sabi po ni Pastor na headache, umalis ka, go. So yun, tapos nabigla rin yung anak ko, tapos sabi niya, Mama, nawala nga yung sakit ng ulo ko. Sabi kong ganon, praise God, sabi kong ganon sa kanya. So malaking yun, patotoo sa anak ko kasi nga, syempre sa kanilang paniniwala. So magkaiba ng atin. So dun pa lang at least magkaroon siya ng totoo nga, there is a God. And He's our healer. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Nakaka-bless kasi si Pastor Job that time, sabi niya, he felt headache. Sabi niya, anyone who has headache, si JP, pinag-pray din, ikaw ba yung JP may headache, Pero naalala ko, beginning of this anniversary, lang si Hannah doon sa gilid. Sabi ko, what's wrong? Sabi ko, I have headache. So, hindi maganda pakiramdam niya. So, sa mind ko yun. Kaya nung sinabi ni Pastor Job na, whoever has headache, sabi niya, tinawag ko ngayon si Hannah kasi sabi ko may headache tong bata na to. So, dinala ko sa stage. Tapos, ang saglit lang, sabi lang ni Pastor Job, go. Parang inutusan lang niya yung headache, tapos how does it feel? Gone, sabi ni Hannah. Ganon kabilis, wala nang mahabang laying of hands. Ganon kabilis, grabe. Pero meron na isang magandang kwento, hindi ko pa lalampasin. Mami, halika dito. Asan si Mami? Mami, halika dito. May kwento si Maming napakaganda. I would like her to share. Ayan. Although hesitant si Mami, pero maganda yung kwento kay Mami, kakaiba. Mami. Kahit wag nyo na sabihin yung dulo. Maganda umaga po sa atin lahat. Hanggang ngayon po hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Iniisip ko palagi na
bakit alam po ni Pastor Job na pastor ang asawa ko at pastor's wife ako? Ang sabi po niya sa akin, i-continue ko daw po ang ministry ng asawa ko sa community. At nirebuke niya po ang sakit ko. Alam niya din po na hemoglobin ang dahilan kung bakit lagi tumataas ang blood pressure ko. At nirebuke niya din po ang lahat ng sakit ng aking loob, lahat ng hinanakit, lahat po nawala, lahat yun. Yun lamang po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Alam niyo nakaka-bless si Pastor Job kay Mami kasi hindi naman kilala ni Pastor Job si Mami. Pero ang sabi ni Pastor Job, you are a pastor's wife. Your husband died. Sabing ganon. And yun nga, i-continue mo yung ministry ng asawa mo. So may pastora in the house. Ibig sabihin, magtutuloy siya maglilingkod. Hindi porke wala na ang husband, ay hindi na siya maglilingkod. Are you with me? Hindi siya kilala ni Pastor Job, pero the Lord has given him the word of knowledge, meaning alam niya kung anong nangyari sa buhay ni Mami. At word of wisdom, kasi alam niya kung anong mangyayari pa kay Mami. Magpapatuloy pa siyang maglilingkod kay Lord. Kung kalooban ni Lord, magpapastora ka by all means in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sino na-bless talaga nung anniversary? Isa pa, bago tayo magtuloy sa message, kasi itutuloy ko lang naman yung message natin. Sino pa meron pa? Sis Jen, halika dito. Tumatawag ako kasi alam ko yung mga kwento ng buhay nila, yung kwento ng nangyari sa kanila. So, ano lang naman, para hindi ka kabahan, maiksi lang. Ayan. Straight to the point. Good day po sa inyong lahat. Ako po talaga, nahiya ako. Sobrang na-bless po talaga ako kasi siguro po ito na po talaga yung time na binigay sa akin ni Lord kasi ano po ako up and down po yung pananampalataya ko. And then, this time po, lahat po ng favorite ko, sa kulay, sa bulaklak, lahat po, nandun po talaga ibinigay ni Lord. Kaya sabi ko, maybe this anniversary is para sa akin po talaga. And then, gusto ko pong lumapit kay Pastor Job kahit po sobrang takot na takot po ako sa kanya. Hindi ko po alam kung saan po nanggagaling yung takot ko. And then, that time po napapalapit ako sa kanya, nakita ko po yung sarili ko na inilulublob po sa tubig. Hindi ko po alam kung ano po yung gustong iparating sa akin ni Lord. Pero sabi ko, Lord, kung ano man yung plan mo sa akin, sige, susundin ko. And then eto na po ako, magpapabaptize na po ako ngayon. Amen! And then, lahat po ng hindi ko po pinapaniwalaan yung sinasabi po na sa totoo lang po, hindi po ako naniniwala na once po na hinawakan ka, ipinag-pray ka is totoo pong matutumba ka. Iyon po yung hindi ko pinaniniwalaan and then pinaranas po talaga sa akin ni Lord yung miracle na lahat ng hindi mo paniniwalaan, pwede kong iparanas at ipatotoo sa'yo na lahat ay kaya kong gawin. And magtiwala ka lang kasi si Lord, hindi po tayo talaga iiwan kahit na hindi po buo yung pananampalataya natin sa Kanya. Nandyan pa rin po siya talaga para sa atin. And thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dahil dyan, may water baptism mamaya. At may nag-register na po. 7 ang magpapa-water baptize mamaya. Kaya pinag-pray natin umaraw para hindi man tayo manginginig sa tubig. Anyway, the Lord is good. Amen. Let us give God the best clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, indeed, the anniversary is not our doing, but your doing, oh God. We just worship you, Lord. We give you back all the praises, the glory, and adoration in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po ba na ang anniversary na to is yung anniversary, feeling ko hindi tayo masyadong ready. Kasi nga, umuwi ako, 5 days, namatay si Papa. So parang kulang ako ng time para mag-prepare. But then I allowed the move of the Holy Spirit. And ang sarap pag ang Holy Spirit ang kumilos. Amen po ba? Hallelujah! And so ngayon, ang ating topic is lingering in God's presence. Alam niyo yung linger, yung tawag dito sa Tagalog, in-enjoy mo yung presence ni Lord. Sarap na sarap ka sa presensya ni Lord. Amen po ba?
Yung hindi ka nabuboring sa presensya ni Lord. Yung wala kang pakialam sa ibang tao, basta nasa presensya ka ng Panginoon. Amen. Basahin po natin ang ating text for the day, Psalms 84 verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Amen. Sabi pong ganon ng Sons of Korah, sila po yung nagsulat ng Psalms 84. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Mas masarap sa presensya ng Panginoon kaysa sa ibang lugar. Amen. Woo! Hallelujah! Ulitin ko, mas masarap sa presensya ni Lord kaysa sa ibang lugar. Saan na ba kayo nag-i-enjoy? Saang lugar kayo nag-i-enjoy noon? Na parang gustong-gusto nyo doon. Enjoy na enjoy kayo doon sa lugar na yon. Pero alam nyo, kapag ka may relationship ka na sa Panginoon, magbabago ka na ng priority ng paboritong lugar. Hindi na doon ng paborito mo, sa presensya na ng Panginoon ang paborito mo. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Amen. Sino nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon? Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Pag ikaw bago pa lang na Kristiyano, enjoy na enjoy mo yung presence ni Lord. But at some point, dumadating ka sa point na parang nalilibang ka ulit sa ibang bagay. Amen. Sa mga halimbawa, sports enthusiast, mas gusto ninyo, alam mo, basketball, tabi-tabi po, mas gusto ninyo sa basketball court kesa sa courts of the Lord. Amen po ba? Tennis court, table tennis court, o ano pang court kayo, hindi sa court ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Brother Moy, di ba? Sa presensya ni Lord, mas masarap. Amen. Kesa sa basketball court. Pero kung may mga chance na, siyempre minsan nagko-conflict at may mga sinasalihan kayong mga sports, unahin nyo pa rin si Lord. Amen. Unahin pa rin natin si Lord. Kasi mas masarap sa presensya ng Panginoon. At dun sa mga naandyan naman sa online at hindi kayo makadalo, pero may mga ibang dahilan, hindi ko po kayo kinokondem, but I pray dumating sa point sa buhay ninyo na mas masarap sa presensya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Minsan, mas masarap matulog, mag-enjoy, mag-linger sa iyong bed na parang, ay, ang sarap ng panahon. Parang mas masarap matulog. Yung mga iba galing pa sa duty, pero praise the Lord, nandito ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ninyong lahat na nandito ngayon. Ang sarap mag-linger sa presence ni Lord. Amen. Kahit hindi ikaw ang preacher, kahit hindi ikaw yung musicians or worship leader or minister, ordinaryong miyembro ka lang, pero you still love to linger in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Inuuna mo ang Panginoon. Basahin po natin yung buong chapter ng 84 kasi actually it's all about dwelling in the presence of the Lord. Ready? Read. Basahin po natin. How lovely is your dwelling place, Lord Almighty. My soul yearns, even faints, for the courts of the Lord. Ang ganda ng parang napaka-personal. Ang Psalms talaga, ang sarap. Parang it's a song of the heart. Sabi niya, lovely are your dwelling places, Almighty God. Sabi niya, my soul yearns, even faints. Alam mo yun, yung kaluluwa ko, yearn. Alam niyo yung yearn, hindi lang siya, hindi siya parang nananabik lang. Yung nananabik ka na gustong-gusto mo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Yung gabi pa lang, excited ka na bukas. Friday. Anong isusuot ko? Hello? Ang dami mo na iniisip. Gabi pa lang, iniisip mo na yung Friday because you're excited to come to the courts of the Lord. Amen. My heart and my flesh cry out for the living God. Alam niyo, yung parang yung excitement mo na yung puso mo, yung damdamin mo, gustong-gustong maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang tuwing Friday dapat. Amen. Every day. Sabi mo sa katabi mo, every day. Amen. Hallelujah. Meron pala ako dito. Ayan. Even the sparrow has found a home and the swallow a nest for herself,
where she may have her young, a place near your altar. Lord Almighty, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Na extra pa pati ang sparrow. Ayun, 'di ba? May mga dove, marami pumupunta sa church, parang ganun. So, na-extra pa yung picture ng mga sparrow. Kumbaga, pumupunta sa simbahan, they found a home, nandun sila. Di ba, mahilig naman ang mga ibon sa ganyang lugar. So, kumbaga, in-example pang sparrow na nandun at nakahanap din siya ng kanyang tahanan doon. Alam niyo yun, tayo bilang mga anak ng Diyos, magkaroon po tayo ng excitement na mag-dwell sa presensya ni Lord, na nanasain po natin ay makapiling po lagi ang Panginoon. Amen? Diretso po natin. 5, blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. Nung unang panahon kasi, hindi po basta-basta malapit lang. Naglalakad sila, naglalakbay sila to go to the temple to worship. Amen. May tinatawag pa silang may journey, pilgrimage. May kumbaga medyo may distance pa po. So kahit pa may distance, they were so excited from strength to strength. Hindi sila napapagod. Bakit? Mas masarap sa presensya ng Panginoon. Mas masarap dumako sa mountain of God. Hallelujah. I don't know where exactly yung lugar na pinupuntahan nila, but kumbaga nung unang panahon may mga places na naka-allocate para sila ay mag-worship. Amen. Kung babasahin nyo si Hannah, pumunta si Hannah kasama ang buong pamilya, tapos nag-pray po siya. So that is parang once a year silang pumupunta. So diretso po natin, they will go from strength to strength. Hallelujah. Amen. Kumbaga, palalakasin ka ni Lord kapag nanghihina ka along the way. Verse 8, 9, and 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me, God of Jacob. Look on our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Kahit na doorkeeper lang daw, mas gugustuhin niya kesa naando naman siya sa tents ng mga wicked. Ibig sabihin, kahit na yung pinakamababang posisyon ng i-occupy mo, basta nasa church ka, naglilingkod ka, kaysa naman nandun ka sa tents ng mga wicked. Ang sabi ng author ng kanta na to. Verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold. From those whose walk is blameless, the Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Napakaganda ng description sa Panginoon. Sabi niya, our Lord God is a sun and shield. Amen. Siya yung araw at siya yung shield. Amen. He bestows favor and honor. Sino nagbibigay ng favor? Panginoon. Nagbibigay ng honor. Hallelujah. Wala siyang mabubuting bagay na iwi-withhold sa'yo. Ano ba ang hinihingi mo sa Panginoon? Kaya niyang ibigay yan, hindi niya ipagkakait. Nung si Hannah ay walang anak at lumapit, umiiyak sa Panginoon, pinagkaloob ni Lord, nagkaroon po siya ng baby Samuel. Amen. Ano bang hinihingi mo sa Panginoon? Lord, I need trabaho, Panginoon. Nothing good God is going to withhold from you. God will give you what you desire. Amen. God will give you yung healing sa katawan mo. Kung meron kang sakit, God will bestow you health and healing. Amen. Ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Kagalingan ng iyong mahal sa buhay. The Lord will give you honor, favor. Amen. Ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Whatever you're asking from the Lord, ipagkakaloob niya yun. Hindi niya i-withhold sa'yo. Amen. Lalo na sabing verse sa dulo nun, from those whose walk is blameless. Kapag ikaw, lumalakad ka na may katuwiran, ipagkakaloob ng Panginoon kung anong hinihingi mo. Amen. Our God is a God of
justice, kaya hindi po pwedeng ikonsinti ni Lord yung ating mga kasalanan. So, whose walk is blameless, ipagkakaloob ng Panginoon. Verse 12, the Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Pagpalain ni Lord ang nagtitiwala sa Panginoon. Amen. So napakasarap sa presensya ng Panginoon. Diretso po natin. Proverbs 18 verse 24. One who has unreliable friend soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Alam nyo, kung ang kaibigan ninyo ay hindi po Kristiyano, pag they would take advantage of you. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, meron kang isang friend who sticks closer than a brother. Sino po yun? Si Jesus. Jesus is a friend who sticks closer than a brother. Hindi ka niya pababayaan. Kaya lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya iiwan. Amen. Iwanan ka, pagsamantalahan ka ng mga kaibigan mo na hindi nakakilala sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay na kay Lord, lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya iti-take advantage. Bagkos, ibibless ka pa niya. Amen. Hallelujah. Lingering in God's presence, yung pananatili, pagdidwell sa presensya ni Lord. Kapag ikaw po, kapatid, ay may pinagdadaanan, may sakit, may problema, huwag ka pong magmumukmok sa santabi, lumapit ka sa Panginoon. Itong invitation ni Lord. Matthew 11:28 verse 30, sabay-sabay nating basahin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. Ikaw, kapatid, lumalayo sa Panginoon, ang dami-dami mong problema, ayaw mong lumapit sa Panginoon, pilit mong sinasarili, pilit mong binibitbit, pilit mo na, hello, hindi mo kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Kay Lord ka lumapit. May imbitasyon si Lord sa'yo. Come, sabi ni Lord, come. Amen. Si Lord na po nagsasabi, salita ng Panginoon, come to me, all. Hindi niya sinabing some. All you who are weary and burdened. Sino may pinagdadaanan? Sino may mabigat na nararamdaman, na mabigat sa puso niya? Ang bigat-bigat. You're burdened about something. Ang good news ko sa inyo ngayon, ang imbitasyon ng Panginoon is come. Come. All you, all you, all you. Hindi sinabing yung iba lang. All. Si Lord kaya niya lahat. Kaya niya lahat. Bakit? Makapangyarihan ng ating Panginoon. All you who are weary, napapagod ka na ba, kapatid? Hello? Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandali, isip mo'y gulong-gulo, kaibigan. Ituloy nyo. Hindi ko na maalala, pero paborito kasi ng papa kong kanta yun eh. Naalala ko tuloy. Lagi niyan tinutugtog yun. So kapag ikaw ay may kabigatan na nararamdaman, lumapit ka sa Panginoon. Amen. Lumapit ka sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Bakit? Ang pangako ni Lord, take my yoke upon you and learn from me. Bakit? Si Lord, sabi niya, learn from the Lord. Kasi ano ni Lord? I am gentle and humble. Sabi niya ganun, and you will find rest for your souls. Minsan, nag-struggle ka, hirap na hirap ka, pero pag binigay mo kay Lord, ganun lang pala yun. Ay, ganun lang pala yun. Ang dali-dali lang. Bakit? Ang solusyon ng problema mo, si Lord. Hindi ikaw. Ikaw, wala kang solusyon. Hindi mo na nga alam kung anong gagawin mo eh. Pero kapag ka lumapit ka sa Panginoon, He will take care of your problems. Amen. Sabi ni Lord, for my yoke is easy and my burden is light.
This is what we call the great exchange. The great exchange, nabibigatan ka, hindi mo kaya. Sabi ni Lord, halika, ibigay mo sa akin yung burden na yan at bibigyan kita. Ang burden na ibibigay ko sa iyo is easy and light. Bakit? Si Lord, kinarga niya na sa krus ng Kalbaryo, ano man yung kabigatan na nararamdaman mo. He already had overcome sa cross ng Calvary, lahat-lahat. Amen. Praise the Lord. Ikaw ayaw mo kasi ibigay, tapos kumustahin kita. Kumusta ka na, kapatid? Ang bigat. Pastor, hindi ko alam, pasan ko ang daigdig. Sinong may kagustuhan yan? Hindi naman si Lord, ikaw. Kasi kinakaya mo kahit hindi mo kaya. Amen po ba? Tignan mo nga katabi mo, kinakaya mo naman kasi Kinakaya mo kasi, hindi mo naman kaya. Kaya tuloy, ayan, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng heart, may problema sa puso, kasi pilit mong, kinikim-kim, sinasarili yung problema mo, tabi-tabi po sa mga may sakit sa puso. I speak healing sa mga may sakit sa puso. Yung mga may sakit sa, na atake, bakit? Kasi kinakaya mo rin yung problema na hindi mo naman kaya. Ayun, na-atake ka. Diba, sister, diba? Minsan na-stroke bakit? Kasi yung mga sama ng loob, puot, galit, nandyan lahat yan na hindi nare-release. Tuloy, yung katawan bumibigay. Kaya mag-release ka na ng sama ng loob, kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Woo! Praise the Lord. Magaan, diba, pag nagre-release? Magaan ba? Magaan. Praise the Lord. Hallelujah. All those, John 6:37, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Ang sarap. Pangako ng Panginoong Jesus to Kayo na lumalapit, hindi kayo itataboy ng Panginoon. Pastora, ang dami kong kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Subukan mong lumapit sa Panginoon. He will never drive you away. Amen. Praise the Lord. That's the assurance God is giving us. Pastor, ang tagal-tagal ko nang lumayo kay Lord. Hindi ko na nga alam kung paano bumalik sa Panginoon. Just step forward and sabi mo, Lord, andito ako. Lumayo sa'yo, nagtampo sa'yo, ang tagal-tagal ko nang nagtampo, Lord God, heto ako, lumalapit sa'yo. And He will never drive you away at sasabihin, ang tagal-tagal kitang inaantayan. Hindi po prideful ang Panginoon. He is not an author of pride. Our God is humble, loving, at kung ikaw ay lumapit after so many years na wala ka sa presence ni Lord, pero lumapit ka, open arms ang Panginoon. Amen! Tignan nyo ang cross. Tignan nyo ang cross. Diba, nakaganyan? Kasi po, ibig sabihin, anytime that you come to God, open arms si Lord, yayakapin ka niya. Hallelujah! Woo! God is a loving God. Praise the Lord. Mahal na mahal niya tayong lahat. Matthew 19 verse 14. Sa mga first timer at nakita nyo, bakit ang dami namang bata sa harapan? Bakit naglilikot ang mga bata sa harapan? Matthew 19 verse 14. Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Pasensya na po kayo, pero yung mga children, ang magulang nandito, kumakanta, nagpe-play ng instrument. At yung mga bata, wala po silang kaalam-alam, pero they wanted to be with their parents. Amen. Lingering with their parents. Amen. Yung mga bata natin, lundag ng lundag si Luke, nag-i-enjoy. Gusto rin, may awak ding mic. Gusto nang umawit. Amen. Why don't, let them. Maaari sabi nyo, nadidistract ako, may mga bata. Don't be distracted. Close your eyes and don't be distracted. They also have their own world, pero gusto din nilang maglingkod, magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya hinahayaan natin silang nandyan. Maya-maya, eksena na sila, nasa stage na sila. Hahatakin lang natin. Pero ang sarap din na may mga bata na nag-i-enjoy sa presence ng Panginoon. Amen. Wala pa sing alang-alam, pero gustong-gusto nila. Minsan mamaya, tatakbo na, pagkantahan na, nandito na sa harapan, gusto din nilang, alam niyo yun. Pero ang sarap din na ang mga bata ay, kesa isinasaway mo at nilalayo sila sa Panginoon, let them come. Amen.
At pagdating ng araw, sila na ang future musicians, worship leaders natin. Itong mga batang ito, anointed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. John 7:37 to 38, sama-sama po tayong magbasa. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, rivers of living water will flow from within them." Hallelujah. Lahat ng nauuhaw, lumapit sa Panginoon. Amen. Lahat ng nauuhaw, lumapit sa Panginoon at hindi kanya bibiguin. Amen. Rivers of living water. Amen. Iintindihan nyo ba? Sino nauuhaw sa presensya ng Panginoon? Alam nyo ba na kapag nauuhaw din ako physically? Kapag ikaw ay nauuhaw, anong hahanapin mo? Tubig. Kapag nauuhaw ka sa presensya ni Lord, saan ka pupunta? Lalapit ka sa Kanya. Napakasarap sa presensya ni Lord. Sino nakakaramdam na feel siya ni Lord kapag lumalapit siya kay Lord? Ang sarap hindi kayang ibigay ng asawa mo ang hinahanap mo sa presensya ni Lord. Iba yung nararamdaman mong kagalakan, kasiyahan sa presensya ni Lord. Higit pa, amen, kesa sa mahal mo sa buhay, kesa sa pinakamalapit sa buhay mo, higit pa riyan ang kayang ipagkaloob ng Panginoon. Hindi kayang ibigay nobody can satisfy you except the Lord Jesus Christ. Naalala niyo yung babae na nagkaroon na po siya sa John chapter 4 encounter sa well, na nagkaroon na siya ng 5 asawa, pero laging divorce. Tapos yung pang-6, ayaw niya nang magpakasal. Sila na lang 2. Kumbaga, they are in a relationship. Pero hindi yun ang satisfaction but there's something in her na hindi satisfy. It's not those men can satisfy. Only God can satisfy. Kaya nung nakilala niya yung pang-7 lalaki sa buhay niya at ang pangalan ay Jesus, He is the living water that can satisfy. At alam niyo po ba, yung tubig, parang ironic hindi ironic, parang idiomatic expression, whatever. Yung ang symbol is babaeng ilan na ang asawa, so siguro hindi siya natitreat ng tama or whatever, naghahanap talaga siya ng tamang relasyon. Tapos iigib pa siya ng tubig sa balon. At sa pag-igib niya, hindi siya umiigib sa panahong maraming umiigib. Iigib siya kapag wala na yung mga iba. Sige, iniiwasan niya mga chismosa siguro, ganon. So iigib siya sa panahong tirik ang araw, wala nang ibang iigib kundi siya lang. At pag-igib niya, doon naman ang Panginoong Jesus ay kinatagpo siya. At ang sabi ng Panginoon, kung kilala mo lang kung sino humihingi ng tubig sa'yo, hihingi ka din sapagkat ang tubig na kaya ibigay ay tubig na would satisfy and you will not thirst for more. Sabi niya ganun, you must be a prophet. Basta, ang ganda ng encounter nila kasi sinabi niya, bigyan mo ako ng tubig na yan, sabi nung babae. Sabi niya, tawagin mo ang iyong asawa. At sabi niya, naku, wala po akong asawa. At sabi niya, oo, wala kang asawa dahil ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa at meron ka ng 5 naging asawa. O, di ba? That's the word of knowledge. Alam ni Jesus kung ano yung kalalagayan ng babae na yon. At sabi niya, you are a prophet. Alam niya sa madaling sabi na encounter niya ang pang-7 lalaki sa buhay niya na magsasatisfy nung hinahanap niya. Hindi yung paghahanap na naghahanap siya ng tawag dito, physical na hinahanap niya, nahanap niya yung hinahanap niya na atensyon sa presensya ni Lord. And when you know Jesus, He is everything to you. Yung hinahanap mo na parang akala ko, pag nag-asawa ako, na-solve na yung problema ko, hindi pala yung asawa mo ang solusyon.
Akala ko pag nagkaanak na kami, solve na ang problema, masayang-masaya na ako. Hindi, anak, ang solusyon. Kapag wala kang Kristo sa puso mo, meron at merong hungkag. Meron at merong nawawala. There is something missing in your heart that hindi kayang i-fill in ng ibang bagay. Yung fame, hindi kayang i-fill in ng, ikaw na ang pinakamataas ang posisyon sa kumpanya nyo Wala pa rin Hindi pa rin. Parang wala pa rin solusyon sa hinahanap mo because only Jesus can satisfy that longing in your heart. And so when you open your heart to the Lord Jesus Christ, He will come in and manahan siya sa buhay mo. Masasabi mo, eto pala ang hinahanap kong matagal na. Amen po ba? Amen po ba? Sino in love sa Panginoong Jesus? Sino gustong-gusto sa presensya ng Panginoon? Who will linger in the presence of the Lord? Ikaw ba yon, kapatid? Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti ng Panginoon. Amen. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. 37, 38, 30, eto na tayo, Philippians 4:13. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito po ang nais kong i-share sa inyo na kaya mo, kapatid. Kasi may Panginoong Hesus na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen. Philippians 4:13, I can do all this through Him who gives me strength. Amen. Kung ano man yung sitwasyon na kinalalagyan mo, lumapit ka sa Panginoon, siya magbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen. There is victory in the name of Jesus Christ. Bakit? Lahat makakayanan mo sa tulong niya. Kung ikaw lang, hindi mo kaya. Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw lang, hindi mo kaya. 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 Amen. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, mapagtatagumpayan mo. Amen. So what are we going to do? Ito po ang topic natin, linger in the presence of God. Nasain mo, pakanasain mo, makapiling ang Panginoon, pakanasain mo ang presensya ni Lord. Wag lang on a Friday, every day. Every day. Nagda-drive ka ng kotse mo, may mga kanta kang piniplay mo, nagpipray ka, Panginoong Jesus, hindi ko kaya ang araw na to, samahan mo ako. Hallelujah. Meron akong parang prayer na lagi kong naaalala, lagi common din yon. Lord, help me to remember that nothing will happen today that you and I together can't handle. Sabi niya, Lord, help me to remember that nothing will happen today that you and I together can't handle. Ibig sabihin, Lord, alalahanin ko na sa araw na to, walang anumang pwedeng mangyari na ikaw at ako ay hindi natin mapagtatagumpayan. Kapag kasama mo ang Panginoon, tagumpay kay Kristo. Amen. Laging tagumpay kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po'y tumayo sa presensya ng Panginoon. In conclusion, amen. Nag-enjoy ba kayo sa presence ni Lord? Nabitin ba kayo? Gusto nyo pa sa presensya ni Lord? Pwede pa tayong mag-enjoy, maglimlim sa presensya ni Lord. Amen. Hallelujah. Sa presensya po ng Panginoon, we experience strength, love overflowing. Dati magagalitin ka, hindi ka makapagmahal, pero kapag nasa presensya ka ni Lord, kasi He's a God of love, you learn to love even the unlovable. Mag-overflow yung love sa puso mo. Magawa mong magpatawad sa mga taong nananakit sa'yo. Amen. Malalaman mo ang purpose mo, bakit ka nandito sa mundong ito kapag naglinger ka sa presence ng Lord. And ang buhay mo, it will radiate the glory of God para sa mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. There's something sa'yo na makikita ng mga tao at sasabihin na, may kakaiba sa'yo. Gusto kong makilala kung sino yung kilala mo. Sino si Jesus sa buhay mo. You're a magnet to people who do not know Jesus. Amen. Hallelujah. And alam niyo sa presensya ng Panginoon, nare-refresh tayo.
times of refreshing in the presence of the Lord. At ang imbitasyon ng Panginoon sa iyo ngayon, come. 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 Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, I invite you to just be in the attitude of welcoming the Lord Jesus in your heart. Lumapit ka sa Kanya, kausapin mo siya. I-spend natin ang nalalabing mga minuto just dwelling in the presence of the Lord. Amen. Wala po tayong pakialam sa katabi natin. It's between you and God. Lumapit po tayo sa Panginoon. Come as you are. Broken spirit and a contrite heart, He will never despise. So kung anong kalagayan mo ngayon, durug-durug ka, may pinagdadaanan ka, come to God. Lumapit ka sa Panginoon, kausapin mo siya. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. The presence of God is here. Let's just worship the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po mga kapatid, maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya, hindi ka niya kailanman iiwan, pababayaan. Maaring sabihin mo, ordinaryo lang ako nga ang pinaka, walang pinag-aralan, wala akong may pagmamalaki. Mahal ka ng Panginoon. And He is here to just tell you, anak, mahal na mahal kita. Kayo na mga nasa online, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. He knows you by name. Kilala ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lumapit po tayo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Your presence is heaven to me. Awitan natin si Lord, your presence is heaven to me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Enjoy natin yung presensya ng Panginoon. There's something inside of you longing. May hinahanap. Alam niyo po, si Jesus lang po ang kayang pumuno sa nararamdaman mong longing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Sabihin mo sa Panginoon, matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Amen. Jesus, you're the cup that won't run dry. Sabihin mo sa Panginoon, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Awitin mo sa Panginoon, punong-puno ng pagmamahal. Your presence Siya nga po, Panginoon. is heaven. Napakasarap sa presensya mo, Lord. Oh, hallelujah. Your presence
desires of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Yes, Lord. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Amen. Your presence Is heaven. Make it personal before God. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Your presence is heaven to me. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Is heaven to me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we continue to linger in your presence. Indeed, your presence is heaven to us, Panginoon. Experiencing heaven down here on earth, O God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng problema, sitwasyon, Lord, pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. That, Lord, we will continue to linger in your presence because your presence, Lord God, ay walang pwedeng, Lord, ma-compare. Only your presence can satisfy us, O God. Only your presence, hallelujah, ang patuloy na amin pong ilulong, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Just tell Him, Lord, I long for your presence. Lord, here I am lingering, dwelling in your presence. Dahil alam ko, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang kailangan ko sa mundong ito. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, higit sa kayamanan, higit sa fame, higit sa ano pa mang kayang ibigay ng mundong ito, walang hihigit sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Holy Spirit, touch every heart. Every heart, Lord. Times of refreshing in your presence. Lord, lahat ng mga naririto, maranasan, maramdaman, Panginoon, O God, ang pagbuhos mo ng iyong presensya, Panginoon. Oh, we thank you, Lord Jesus. And Lord, as we continue to seek you, linger in your presence, favor and honor, Panginoon. Lord, you will not withhold, Panginoon, sapagkat ito yung pangako mo, Panginoon, Lord. Kaya po, saan pa kami pupunta? Sino pa ang aming hahanapin? Lord God, ikaw na lamang, Panginoon. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, solve na po yung aming pong mga hinahanap, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, for this message, for this word, for the assurance that you have given us. Lord, we give you back all praises, all glory, all adoration. In Jesus' mighty name, we pray and we declare, Amen! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ay mabuti sa lahat. Tayo
po yung makakaupo sa presensya.